Hey Shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes lamang. The views, opinions, and bardahan of the host and guests are their own. Statements may be subjective kaya have an open mind and heart sa pakikinig and in life. Anything shared within this episode are limited to the information acquired. Ay, ba't may ano na kagad scoring? Acquired at the time of recording at maaaring magbago ito. By the time of listening, people change, okay? We learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Kaya tara, sakay na and let's sail together in the open seas. Hello mga ka-shipper. Ako ang inyong summer fling for 2024. Ako si Shipper Ray. Yun din yung sasabihin ko at yung other option Goyo. summer fling. Si Shipper Vicky and welcome to The Shippers. The Summer Fling. the summer, shippers. Summer shippers. Oh my God, ngayon lang tayo nag-align. So, Ngayon lang. say that. Relish the moment. Right? Yeah, kasi yung pag-uusapan natin tungkol doon. But anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLCs. So let's get shipping with an unloading episode. Very unexpected unloading episode. Kasi kailangan namin ng material. Una, kailangan namin material. Pangalawa, hindi namin napag-usapan to ahead. Pangatlo, nagulat kaming finale na siya. Oo, yun yun. O diba, kung ginulat kami, gugulatin din namin kayo. Surprise! Surprise sa dami ng shows na nagtapos last week and this week. Ito yun na unang nagka-unloading. Gusto mo yun? Oo, diba? Surprise talaga. Ano ba to? Hindi pa headliner. Anyway, pag-usapan natin in a quick unloading session itong If It's With You, yung Japanese BL natin na recently nag-finale. By the way, had we known na 5 episodes lang siya, alam mo, inakyat siya mas maaga. Oo. Ako okay lang. Parang, it's cute. It's cute. It's cute. It's cute. Wala akong maiisip na ibang words para i-describe siya. Parang, it's cute enough for me to watch it. Pero parang hindi siya yung sobrang, oh my God, hooked ako. Ganon. Ako, na-appreciate ko yung ano niya. Things. Yung aspects. Yung marami akong na-appreciate sa show. Had I known nga din ulit na na finale na tong episode 5, hindi rin ako matutuwa sa episode 4 na napaka slow. Oo, kasi parang, 5 eps lang kayo tapos mababagal ka. Nagsayang ka ng isang episode. Time check po. 5 episodes lamang. Time check. But again, pero yung feeling ko while watching episode 4, yung pagka slow pace niya, sobrang it was okay for me. Tapos leading to the finale, which is yung episode 5, di ba nag-start din na pinakita kung how the summer was for naman, for Kuya Provinciano. Coco Martin. Si Ryuji. Oo, si Ryuji na parang ang dami-dami din niyang instances na gusto niyang kausapin, kamustahin si Bebe Girl. Parang sana mas maganda kung nag-parallel sila sa episode 4 noon. Rather than ginawa mo tong parang surprise sa episode 5. But then again, okay lang. Kasi mas mafe-feel ko yung anticipation and yung anxiety ng isang taong walang contact dun sa taong gusto niya. Yun nga. And parang me saying that, parang na-realize ko din, di walang laman yung episode 5 kung wala yun. Yun din. Parang ginamit nila dito yung, saying na absence makes the SL redeemable. Ano yun? Makes the heart grow fonder, ganyan. Oo, na it worked for them, which is to me a fantasy kasi it doesn't happen.
No, in real sure. life. It does not. AdSense makes the heart move on to something Move on. else. Yun talaga, oo. Ibig sabihin, ginost ka na, iwan mo na Oo, siya. yun yun. Walang ganun-ganun. Pag hindi ka kino-contact ng taong gusto mo, hindi mo iisipin na parang, AdSense makes the heart go fonder. Hindi. Parang hindi. Isipin mo, siguro taga-US dito. Oy, excuse me, we're not all like that. I think. Charot. Hmm. Yeah, pero yun nga, I feel like kung movie siya, it would have worked. And based on the I think time scale niya, pang it movie is siya eh. very... Baka magkaroon ng movie version. Mm. Maybe. Oo. Actually nga, no? Pero kasi, yung shortness ng series, pwede natin i-ano yan as, it is a summer fling. Yeah. True naman. And parang, Oo. although for them, hindi nasagot if it's just a summer fling or not. Right? Pero, it happened during the summer. So, half of Mm-mm. that is true already. Sila na yung half nung summer ay fling Sila yung summer. Oo. Happened na summer. Na, may mga ilang BLs tayo napanood na parang, pala, na medyo vital. Vital! Yung panonood ng fireworks with someone. It's, may ano siya, may something siya. I don't know, but May bearing. oo. I don't know if it's a cultural thing, pero cultural lahat na lang. Cultural! Pero, parang mas common siya sa Japanese BLs na napanood natin. Yun naman, kasi during the Diba? festival, parang gano'n. Itong If It's With You, ano to, Tokyo in Kieta April. Hatsukoi. Pati Kieta Hatsukoi. Cherry Magic had fireworks. Cherry Magic din had fireworks ng Christmas. Oo. O see, it's a Japanese thing. I don't know if it's just a Japanese thing. Pero kasi diba sobrang sweet naman nga manood ng fireworks with somebody. I don't know, it's a moment. Depende sa fireworks. Oo. Kung puro goodbye bading or goodbye Philippines. Hindi siya Hindi romantic. naman yung gano'n. Nanonood ka ng Watusi sa sahig? Pak! Ganon. Yung kanya. Parang hindi naman gano'n. But like, the aerial ones, oo. Area. And but in the spirit of unloading, may tanong tayo na ikaw ba nagka-summer fling ka? Yesterday. Charot. Parang hindi na summer, parang rainy season. Summer fling? Oh my God. That's a wonderful question. Next question, please. Ayaw sagutin. Iniisip ko eh. Isipin mo muna. Alin? Ayan. Kasi, ano yung nalaglag? Yung patungan ko ng paa, natanggal yung isa niyang paa. Okay. Sige. Summer fling. I never had naswak sa season, pero I had flings. Something just as short. Oo. Alam mo naman dito sa Pilipinas, sobrang init the whole year round. So, ibig sabihin, every fling is a summer fling. Yeah! Every fling is a summer fling. Gano'n ka-init. True. Oo. But wala akong maalala na swak sa panahon. Ay, hindi, meron pa. Right? And was it as poetic? Charot. No. It's not. It's not. Pero it happened nga during the summer kasi naalala ko, nag-graduate ako. Kailan to? 18? Nag-graduate ng pre-LM. 1800. Charot. Graduate pre-LM. Ang bata. Bago ako mag-grade doon. Although parang feeling ko, ako din, I wouldn't define it as a summer fling. Parang something as short. 2 months. Ganun. Hindi ba siya summer? Girl, hindi lang 2 buwan yun. But, diba, kasi parang pag summer fling, I imagine this scenario of
yung you meet somewhere and it was fun while it lasted, ganon. Hindi siya parang you really went out on a date or Ako, anything. yun na Ganon, 'di alam mo ba? it will not last. Kaya siya Mm. summer. Parang Kaya siya summer fling. oo, kasi alam mong matatapos din siya as fleeting as the summer. Oo. Fleeting? Fleeting. Oo. 'Di ba? Kasi parang before the rise of like social media dating. Rice! Social media dating. Dami. Parang before that kasi feeling ko mas may tendency mangyari or parang mas may possibility ang summer fling kasi ito yung tipong, I don't know, babakasyon ka sa some probinsya in between years in college and you meet somebody there. Which 'Di ba? is ganyan na Tapos ganyan ang ginawa ni ano. ni Koya. Oo. Although Oo. pumunta siya Pero school nag-migrate pala year. siya sa probinsya dahil Mm. aalagaan niya yung lola niya. Kailangan niya alagaan yung lola niya, oo. Oo. It's more like that. But like, yun nga, medyo set up pa rin siya for a summer fling kind of thing. It just so happened na yung ending nila ay a little better than a summer fling. Oo, kasi 'Di ba? parang made for ewan ko, basta alam mo yung wala silang sinabing summer fling lang 'to, 2 months Oo, tops. wala naman. Wala Wala namang namang gano'n. gano'n. But ano pa ba ano mga nagustuhan mo dito sa show na 'to? As short as it may seem. Ako yung, I guess, yung pagiging lighthearted niya. Parang it's rare din kasi for a BL to be this lighthearted na without being without being comedic or ano, parang may certain, Gets 'di mo, ba? gets. May certain touch of poetry yung ano niya. It's drama but light. Kasi usually sanay tayo sa 'pag light, Oo. Light comedy. lang, comedy or like super light na tipong walang nangyayari kind of light. Well, ito Okey, close. oo. But like, 'di ba, it had charm. 'Yan, I guess, yung pagiging charming niya, yun yung pinaka nagustuhan Mm. ko. Kasi you don't exactly have like super charming characters. Aminin mo, parang yung isa ay Pokpok. lalaking probinsyano na first time, oo, makaranas ng love. Yung isa pokpok. Sure. Which yun yung na-appreciate ko kasi gets ko yung charm na sinasabi mo. But to add to Mm. that, to add to that, ano, yung pinanggalingan kasi ni ano, ni sino uli yun, yung galing sa siyudad, yung Pokpok? Ano pangalan ng Amane. Pokpok? Si Amane. Pokpok siya. Keep stressing that. But yun na nga, pokpok siya. Galing siya sa siyudad. Nag-umpisa yung series, very cynical siya. Kaya yung expectations ko nung start ng show, para magiging heavy siya. Heavy drama kasi it would deal yung ano niya, yung pagiging pokpok niya, yung pagiging ano, lagi iniiwan ng parents, mag-isa lang siya, ganyan. So parang akala ko dun magfo-focus. Pero yung ability nung show na dalhin siya mula dun sa pagkapokpok papunta dun sa pabebeng wholesome by the end. Parang ay ang galing. Kasi Yeah, parang yun nga, na-manage mong gawin yun na medyo, well, hindi siya ganun, ay medyo masama siya in a way na multi-layered siya sa umpisa tapos naging pabebe bandang dulo. But also, yun nga, napakabigat nung pinanggalingan niya and mahalay basically kasi yung opening, yung cold open was, ano, di ba? nasa Nasa motel. motmot siya, di ba? Oo. Tapos, kakatapos na makipagsantutan. Tapos after nun, parang he went through yung stages nung teenage na na puppy love, ganyan. Oo. Na parang wala lang, nagalingan ako dun Yeah, sa but in a way, yun talaga yung pinaka-journey ng character niya, eh. 'Di ba? Parang yun naman talaga yung sino-solve niya from the very beginning na kung paano ma-in love. more like na what you've been through
were parang caused by your situation. Hindi pa siya parang deep scar na you can't heal, parang ganon. Oo. Kasi 'di ba, yung naging process niya nga that way. Nag-start din na yung ka-hook up niya, sabi sa kanya na I hope you find somebody na Yeah, magugustuhan mo. may hope din naman si Oo. si Hook Up, si Fubu. Oo. Mm. So Na ang parang feeling cute ko niya. inano na rin niya yun. Parang si Fubu alam na rin niya na bata pa to. O yung what you're feeling right now is something that will heal pa. Parang ganon. Kung may summer fling dito, it's them. Summer Fubu. Charot. Ayun, oo, summer Fubu, I guess. But also parang ang gandang message din yun for, I don't know, cynical people. Na kahit na gaano I don't know, halay or Hindi, it's not the sexuality or like it's not the pero it's pagiging pokpok naman that factored into that eh. It didn't pero parang he grew faster than he should have. Parang ganun. Dahil sa sexual awakening niya and the way nga he was raised, which is Or parang non-existent. for me dumating yung ganung point as yun yung naging coping mechanism niya. Because hindi nga siya nakakahanap ng somebody to love. So let's just love with our bodies instead. Parang gano'n. He doesn't know how to process nga rin to process, yung 'di ba? emotions, which is yun nga the way na nag-unfold yung series for me, parang at least it gives hope to people na parang gaano ka man ma-fuck up ng ng maling treatment ng society sa be it by bullies dun sa niya or dun sa school niya or people who can't reciprocate yung feelings sa kanya. Kaya dinedeflect niya. Kaya natuto siya man-deflect ng ng mga bagay-bagay with humor na hindi rin naman nag-work all the time. Parang wala lang. Ang ganda lang nung hope na iniwan niya dun sa sa dulo. For me. Yeah. And even kay Ryuji naman sa kanya yung mas traditional BL story arc of nag-come of age siya. And discover na parang ganito pala yun. Oo. Diba? But also yung approach niya is very mature. Like he didn't lash out or anything. Which is common sa Which I think na-feel din naman niya na he didn't need to. Kasi alam naman din yung first encounter niya yun eh. Diba meron siyang reflection na gano'n. Saka alam niya 5 episodes lang to. Hindi daw niya kailangan to. Again. Hindi na kailangan magmadali. Kailangan magmadali. Diba nagkaroon din naman siya ng reflection nung sinabi niya kay Amane na kaya hindi siya makasagot nga. Oo, tama naman. Tama, I agree. Sabi ko, ayun, reflection niya. Distracted eh. Who he is inside. Diba? Diba sinabi din naman niya nga na hindi niya masasagot pa si Amane kasi kahit siya, hindi pa niya alam. So, ito yung parang first encounter niya sa ganun. So, hindi niya alam paano ipaprocess yun. You can't really expect anything. So, parang ang ganda nga lang din ng journey niya na ganun. Which made him more mature. Aside from the fact na maaga siya nawala ng tatay, which also pushed him to be more mature in like other aspects. Agad, oo. Pero ang galing ng pagka-mature niya. Like, sobrang na-appreciate ko yung parang after nga mag-run away with me diba, ni Amane. The following din na nagkasalubong sila dun sa train station. Parang, halika, pag-usapan natin to. Biglang gano'n. Parang, ay, sana all. It's very, yun nga, it's very panganay breadwinner. Yes, actually. Diba? Na parang confrontational. Kailangan na confrontational, pero at least may... it's not negative naman to say it's confrontational. Kasi pero, confrontational. Hindi naman. Sapakan na yan eh. Which is a confrontation. Is it? Confrontation! I feel like confrontations
is more like pag-usapan nga natin. Being Like, let's upfront. discuss. Oh, yun nga. Yeah, rather than violent, it's different. Yeah, but Well, yun, kasi diba, it's very panganay, breadwinner coded yung ganong ugali niya. and he is, and he is Mm-mm. naman the panganay breadwinner. And basta, actually it's a nice show. Might not be the best na Mm-mm. napanood natin this season, pero ako to me it's one of the nicest. Also visually ang Nicer. ganda-ganda, nicer. Oo. Also ang ganda-ganda niya visually for a Japanese BL na napaka-saturated ng ng sinag ng araw at ng Mm-mm. pagka-asul ng ng tubig. Yeah, this one made you really feel like you were there. Pati Di yung ba last feel mo shot, yung diba? Yung sunrise. Ganda. oo, kasi inumaga na sila. It puts the summer in summer fling In talaga. summer. Oh. Oo. Kaya ang ganda rin niyang panoorin and kaya nakakainis na 5 episodes lang siya. Kasi right now we're back to To excuse me, yung mga natitira nating BLs mga mapupusyaw ulit. Oo, we're back to a lack of We're back. color. Charot. Oo. Oo. Ako din naman, yun yung na-appreciate ko sa kanya, na parang, yun nga, meron lang siyang very light poetry na, and the way na it told the story, ganyan. But I think, personal take lang to, I would have appreciated it better siguro kung movie nga siya. Parang feeling ko in one sitting. Agree. Kasi feel ko ma-appreciate mo yung pagka-slow pace ng episode 4 if it was just a part of the movie. Oo. And parang feeling ko, mas magigets ko yung tension na yun kasi i-resolve mo na siya with So an yun na pala yung explanation tension. towards the Yun na pala yung ending. conflict. Yun na yun. Yun na yung conflict. Is kung hindi sila nag-usap all summer break. Oo. Actually, they didn't have yung yung peak conflict kasi nga they were so mature about it. Yun na yun. Oo. Even yung pag-usap nila dun sa dun sa beach. Mm. Like parang Sa anong ending. gagawin? Ano nang gagawin natin? Parang ganun. Tapos parang natuwa din ako dun sa parts na ina-acknowledge nila how awkward it is. Mm. Yung pag nagkahalikan or pag they're trying to be sweet and then parang ang awkward, parang gano'n. Oo. Hindi ka ba hindi ka ba nagkaroon ng experience sa gano'n? Or nagkaroon ka? Meron Or is naman. It oo, di ba? Meron Yung kay naman. ba? Yung How awkward is it with with Name names. Charot. Gusto mo? Sige. Not here. Why would you do that? Charot. But ako rin, gets ko yung pagka-awkward. And parang mas nakakatawa if yung kasi I use humor in everything and if kung nakikita din nung kasama ko yung humor in that awkwardness, edi sweet. Diretso ng moto. Charot. Ay, iba pa. Siya pala yung pokpok na yun. Charot. I'm the pokpok. I'm the pokpok from the city. But yeah, yun lang isa sa mga na-appreciate ko rin na na things sa show kasi parang it felt so real as an awkward introvert. But yeah, I'm shy kaya. Shy? Ayun, ako din naman. I agree naman ako. But like, what didn't you like about the series? 5 episodes lang siya. Also, ako din. The fact na 5 episodes lang siya, na parang if you wanna be a series, commit to it. Kung gusto maging movie ka. Which has been my problem with like most Korean BLs. Yun na nga. At Korea, ganun mo sila. But also yung naalala ko isang maikling BL din is yung yung old-fashioned cupcake. But that had parang conflict bandang dulo din. Yeah, but dun siya pumangit eh. Yeah, dun siya pumangit kasi hindi nila kayang i-handle yung yung conflict kasi parang we only have so much time to talk about it. Tas ito naman parang other end of the spectrum na parang sobrang
Hindi man flatline, but like hindi rin nag-peak talaga yung yung conflict. But like, ano bang ayaw ko dito? Well, I guess parang wala. Gusto ko rin yung songs, by the way. Cute nga music. Oo, yung medyo parang indie yung ending theme. Ako, other than the fact na it would have been better if it was a movie. Is ang ganda-ganda mo visually, ganda ng location, ganda ng story ng characters mo. But it just didn't feel like you built a world around it. Kasi nga masyadong maikli. Parang, pero hindi, you can do that eh. You can do that somehow. Na parang, alam mo yung the only glimpse na nagkaroon siya ng ganun is yung nagkaroon ng quick moment sila ni Lola nung may sakit si Amane. Tas ang nag-alaga si Yuji. Oo. Nagkaroon ng ganung quick moment lang kasi para nagkaroon nga ng involvement yung bahay, yung si Lola. May ganung glimpse din nung the other way around. Yung nag-dinner naman si Amane sa kila Yuji. Tapos na-meet niya yung pamilya niya. So parang mas gusto mo mag-expand pa sana dun sa Oo, sa bigyan mo lang ako ng ng feel. Oo, nung world ng bawat isa sa kanila. Kasi parang yung classmate nila, dumaan lang, gano'n. That makes sense. Kasi for something na takes place in a very rural setting. Exactly. Mag-expand yung community mo eh. Kasi hindi siya, ewan ko, or baka tayo lang yun na nasanay na kapag urban, pwede ka magpaka-loner. Pero pagdating sa rural, medyo mas close mas net yung mga tao. And then parang mas present yung community. Yeah. Yung presence ng isang community, any community, or yung family. Oo, gets. Diba? Give me a glimpse of that world kahit pa paano. Kasi napag-usapan natin yung festival kasi yun nga yung pupuntahan nila. But like, I knew nothing about it that much. Or like, hindi ko na feel. They tried to isolate themselves. Kasi nga they were on a date. On a date daw sila. So, kailangan silang dalawa lang manonood ng fireworks together. Tapos, alam mo yun, yung pagkain din na parang, may restaurant sila Ryuji. Tapos, yung yun? Gets ko yan. Bus. Ganun lang yung binigay mo sa akin. Ay, kasi yun yung restaurant. Ganun sa Japan, di ba? Parang, kung ano lang yung specialty ng restaurant, yun lang isa-serve nila. Kung ramen lang. Wala kang makikita. But I mean, hindi mo nga siya masyadong in-involve lang sa kwento na parang, uy, may dish, ito yon, sarap, kain ka. Alam mo yun. May glimpses eh. Feeling ko naman may attempts. If it was longer, probably nga mas nabigyan ng ganun. Pero hindi lang siya nabuo for me. So, sobrang isolated ng bubble na yung kwento mo. Itong dalawa lang talaga. Nagigets ko yan. Kasi balik ko din kay old-fashioned cupcake. Nagkaroon ka pa ng office politics konti doon, 'di ba? Like nakilala mo rin yung mga side characters konti. Na kontrabida ganyan. But I didn't feel like I knew anything. Out of all the instances na nabanggit mo, ang pinaka-moving na for me was the one with yung family dinner. Doon kina Koya. Nandun yung kapatid. Saka yung nanay. How welcoming they are. Kasi everything, yung community, yung sense of community, sa kanila ko talaga nadama. Kahit na fleeting. Fleeting. So, yun naman. I agree. Pero yun nga, maikli lang kasi siya. So, dapat maikli lang din to. Yung unloading. Isang episode na tong unloading natin. Isang episode na to. Ito yung episode 6 talaga, guys. If it's with you. So haba na. So dahil dyan, last question na tayo. Go. Kung gusto mo ba ng season 2 ng If It's With You? Kaya. Kung meron. Kung meron, sucks lang. But also, kung wala, carry lang. Okay lang. Kaya kung meron akong gusto,
after panoorin tong show na to, it's to go to Enoshima. Ako din. Oo. Parang gusto ko makita yung hilly Makita yung restaurant. beach. Oo. Yung restaurant. Sa lighthouse. Piko pwedeng Parang ang ganda-ganda doon. Oo. Pero So, ang saan ganda. ba siya? Sa Enoshima nga. I mean, like, saan siya sa Japan. Japan? Duh! Sa Enoshima. Like, what part of Japan siya? Malapit okay. sa Tokyo. Malapit sa Tokyo kasi... Southern to Tokyo, southern to Yes. Yokohama. Okay. Oo. So, baka pwede ka pa mag-Nagoya na airport? Hindi. Parang ang layo na Nagoya. So, mas malapit siya sa Tokyo. Mas malapit siya sa Tokyo. So, magnanarita ka pa rin. Bago pa siya mag-Mount Fuji. Like, if you're from Tokyo... Ang lapit lang. Pero kasi ang Mount Fuji doon, south si Enoshima. Same-ish direction. Southwest of Tokyo. Oo, tas west si West si Fuji. Fuji. Oo. Kasi 'di ba kapag pag nag-Shinkansen ka, after like an hour may kita mo na yung Mount Fuji eh. Oo. I think if I remember correctly, it's been a while. But yung dumadaan yan doon, 'di ba? Oo. Ayun, so dinadaanan din nga siya ng Shinkansen somehow. O dinadaanan or malapit. Pwede ka mag-stop. Pwede nang daanan pero hindi siya titigil doon. Mabilis yan. Dinadaanan lang. Oo. Tapos it's this small parang islandish. Yeah. Oo. As in isla talaga siya. Oo. Cool. Okay, sorry. Nasa Google Maps na ako. Yes. Nag-explore na sa Google Maps. Pero yun yung gusto ko more than a season 2 is to visit the place. Kasi ang ganda ng place. In fairness. Ako din. Gusto ko din siya makita. Props sa colorist. Props sa colorist ng show na to. Totoo. Alam mo, Japan take notes. Oo, the whole of Japan. Oo, the whole of Japan. Because I mean, the rest of their shows are colorful. Japan BL producers. Ayan. Hindi siya, hindi naman siya like sobrang walang kulay. Pero siya, very filtered. So parang, ngayon lang ako nakapanood ng bright lahat ng kulay. Mm-mm. The rest kasi parang Instagram filter, yung mga muted ones. Hindi pa nga, parang worse. Parang visco, ganun. Yun, oo. Yung parang very, old. Parang film, mga ganong film camera, chuchu effect, oo. Nakakasawa din kapag nakakarami ka na. Oo. Diba? So it's nice. Oo. Ayun, but to answer, kung gusto ko pa ng season 2, probably hindi na. Like, gusto ko lang ng movie edit to appreciate it better. Pero kung, I mean, if may chance, papanoorin yung movie edit again, why not? Ha? Hindi ko na panonoorin yung movie edit nito. Ako yun, mas ma-appreciate ko siguro yung movie edit than na season 2. Mas ma-appreciate ko yung sequel naman kaysa panoorin siya uli. Kasi napanood mo na. So, charot. Galing. Oo. So, yun. Next question. Nakapag-unload ka. Yes. Oo. But ako, sobrang, basta may ako, certain appreciation na hindi ko man siya sobrang ni-rave like yung usual na mga ina-unload natin, pero parang papunta na doon sa parang good job na ganun. Actually, good job, case. It's notable, ganun. Wow. Notable. Ay, nga sabi na eh. Anyway, ayan, kung kayo din mga shippers nakapag-unloading kayo or gusto nyong panoorin to at dito nyo lang una narinig yung If It's With You or ano yung Japanese title niya? Kimi to Narakoi wo shite mite mo. Very I don't know how to speak Japanese, so I tried. I think yun na yun. But like, kasi kapag pumunta naman sila sa Gagaulala, all 5 episodes ng If It's With You, nandun na. And like, If It's With You naman tawag doon. Yun tawag. Hindi kayo maliligaw much. Correct.
Oo, kasi yung Kiyota Hatsuko, yung iba naka-list as Kiyota Hatsuko, yung iba My Love Mix-Up. Officially sa Netflix, My Sa Love Netflix, Mix-Up. My Love Mix-Up. Oo. Oo. Diba? But But, at least, if it's with you, yun na lang hanapin nyo. if it's with you. Ayun. Mm-mm. Oo. And kung gusto nyo i-unload din siya, sagutan nyo lang yung poll and Q&A namin sa baba. Or you can talk to us on social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok para, yun, magbigay din kayo ng feedback ninyo kung pinanood nyo siya. Or, I don't know. Or I don't know. React. But ako, Something. alam mo, sa sobrang daming Japanese BLs na napagdaanan natin, ngayon na lang tayo nakapag-unload ng something. Oo, I think And, like Kiyota Hatsuko yung last. in-unload ba Na natin Japanese. yun? Hindi rin. Hindi ba ginusto nating i-unload yon? Ay, magkaiba yun. Marami tayong ginusto, pero Marami hindi. tayong ginusto na hindi nagkatotoo. Pero hindi na oo. Kahit, isa't kalahating Oo, taon na ata, rin in-unload nga pinatap. ata. Charot. In-unload nga na ata natin yun. In-unload nga natin. Oo, alam ko in-unload natin yun. Oo. Yan. So, Not yeah. sure. Anyway. Like sa episodes namin if you go to Spotify. Oo, yun nga eh. So, punta na lang kayo on Spotify or on YouTube para panoorin lahat ng episodes namin. Both, pwedeng on audio or video yan. And don't forget to follow and subscribe to us and click the bell icon para notified kayo of every new episode na lalabas. Tama. Okay. Tapos, ayun, may search function na ba? Wala atang search function pa si Spotify. So, hahanapin nyo talaga. Sa episodes ng ng podcast. Oo. Wala. Abangan nyo yung gagawin naming playlist of all the unloading episodes. Unloading. Oo nga, alam mo yun na lang gawin natin for them para mas madali. Oo. Kung kailan yun lalabas, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang, oo. And syempre, don't forget to also visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama ng The Shippers sa Bunk Collective and follow us on social media at The Bunk PH on Facebook, Twitter, Instagram, Threads, and TikTok. Para, hindi lang sa amin kayo updated, but with all of the other shows pa na nandyan. Oh, diba? May balloons. Ayan. Happy birthday to... Anyway, yun ang ating unloading episode for this week. Shipper Rai. Yes. Oo. May gusto ko pa ba heart i-share bago tayo mag-close? Wala. Let's close this. Oo. Close na natin ito. Anyway, maraming salamat, Shipper, sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one, whether that's Wave Weekly, Unloading, Free Shipping, or kung anak pa, Sink or Sale, ganyan. Kung magkaroon pa tayo ng ganun ulit, we'll never know. Magkakaroon yan. Magkakaroon yan. Abangan nyo na lang. And we hope to see you and hear you again on that one. Anyway, ako si Shipper VP na nagsasabing ang 16 months ay hindi summer fling. Hoy! Sino yung 16 months? At them. Ako naman si Shipper Rai na all year ang summer so you can all year fling me. To the wall? Alam mo, I am not against that. Fling me everywhere. Love it. Fling to the headboard. Charot.